we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Isang hardware store sa Los Baños, Laguna nasunog. Tinatayang 36 million pesos na danyos na itala ng BFP. Negosyante pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tanawan City, Batangas, patay. Water spout o ipu-ipo na mataan sa dagat na bahagi ng Batangas nitong linggo. Distribusyon ng mahigit 500 milyong pisong halaga ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Aprobado na ng DA kasunod ng sunod-sunod na oil price hike. Ilang jeepney driver humihirit sa LTO na pag-aralan pa ang umiiral na no-release policy. At Tricia Martinez mula Pila, Laguna, kinoronahan bilang second runner-up sa Binibining Pilipinas 2024. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Namataan ang isang water spout o ipu-ipo sa dagat na bahagi ng Batangas nitong linggo ng hapon. Nakatutok si Paul Hernandez. Mula sa laot sa Mabini, Batangas, kita ang water spout o ipu-ipong yan na nabuo sa katubigan sa pagitan ng Mindoro at Batangas mag-aalas 6 ng gabi nitong linggo. Sa video, kita pang may pagdilim sa kalangitan kung saan nabuo ang ipu-ipo. Tumagal ang pamumuo ng ipu-ipo ng mahigit sa 30 minuto bago tuluyang nawala. Nabubuo po siya from a thunderstorm cloud. Yung mainit na hangin is paakyat siya, and then merong yung cold na hangin is pababa naman siya. So, anong nangyayari is nag-vertical yung ating horizontal na rotation na hangin. Ayon sa Pag-asa, kadalasang tinataglay nito ang lakas na hangin aabot sa 400 kilometers per hour. Kung alala natin, yung ating mga signal number 5 na bagyo is nasa 200 plus lang na kilometer per hour lang. So kung mapapansin nyo, halos doble rin siya. So mas delikado siya actually, lalong-lalo na sa mga light material. Paalala ng Pag-asa sa mga mangingisda, huwag nang tangkaing pumalaot kapag may namataang ipu-ipo. Samantala, bagamat maaraw ang naranasang panahon kaninang umaga sa Lipas City, may aasahan pa ring isolated rain showers at localized thunderstorms sa Calabarzon region. Wala raw nakikitang low pressure area o LPA sa Philippine Area of Responsibility. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang 38 anyos na negosyante matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek sa Tanawan City, Batangas. Nakaalerto si Denise Abante. Dalawang tama ng bala ng kalibre 45 baril sa likod ang tinamo at ikinasawi ng 38 anyos na lalaking negosyante na tubong Davao City. Nagpapahinga lang umano sa kanyang pickup truck pasado alas 12 ng tanghali kahapon ng biktima nang pagbabarilin siya ng hindi pa nakikilalang suspect. Alitan sa negosyo ang nakikitang motibo ng pulisya sa pamamaril. Depende po sa presyohan ng kalakal. Minsan meron lang nakakakuha ng una at meron mga nag-o-offer ng mas mataas. Kaya meron mga nagagalit. Isa po yun. Ang pangalawa po natin tinitingnan, nagkaroon siya ng pagkakautang. Related din po dun sa kailangan na buhay. Nakatakdang iuwi sa Maynila mga labi ng biktima oras na matapos ang isasagawang lab test at autopsy sa katawan ng biktima. Kasalukuyan pa rin pinaghahanap ng pulisya ang nakatakas na suspect na lulan ng isang motorsiklo. Pero na magandang unawaan sa kanilang mga katransaksyon. Sa gano'n, hindi sila magkaroon ng mantong sa ganitong hindi magandang bagay. Kaya lahat ng mga bagay itong hanap buhay, pag-usapan nyo naman. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima hinggil sa insidente. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hinigpitan ng seguridad sa Batangas City Grand Terminal kasunod ng pagkaka-recover ng hinihinalang shabu sa lugar noong nakaraang linggo. May follow-up report si Denise Abante.
Talas ng isipan at pagiging alisto. Yan daw ang mas pinaiigting ngayon ng Batangas City Grand Terminal sa mga security guard on duty sa departure at arrival area ng terminal araw-araw. Kaugnay ito sa napulot na hinihinalang shabu ng isang security guard na nahulog mula sa isang pasahero noong June 27 ng hapon sa departure area ng terminal. Sa mahigit 100,000 mga pasahero raw kasing umaalis at dumarating sa terminal kada araw, kailangang higpitan talaga ang seguridad sa lugar. Nag-schedule po muna kami ng Drug Awareness Campaign Program. Ngayon po, upcoming po yan ngayong July. Para naman po sa ating mga security, mas pinahigpit po natin yung pagre-report nila, pag-check ng bags, at saka yung pagro-robing nila, mas dinalasan po natin. Sa mga bomb-related na cases, nakipag-coordinate naman po tayo sa Batangas City Coast Guard K9. Hindi pa man daw madadagdagan sa ngayon ang mga security personnel. Nakahanda namang umalalay ang pulisya, TDRO at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa seguridad sa terminal. Mas pinahigpit din ang bag checking sa mga pasahero para walang makalusot na mga kontrabando. Pabor dito ang ilang pasahero gaya ni Christina at Marisa. Para din po naman sa safety po ng mga pasahero po. Safety naman po yung pag-aano niya, papalakad po nila. Pray po and then iniingatan ko po yung mga gamit ko po. Okay lang po kasi para naman po sa seguridad. Para kung sakali meron pong mga dala na hindi ka nice yung para na ano po nila, na-check po. Wala pang ipinapadalang pinal na resulta mula sa isinagawang laboratory examination ng PIDEA kung gaano karaming gramo ng hinihinalang shabu ang narecover noong nakaraang linggo sa terminal. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nagbabakasakali ang ilang mamimili na makabili ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa palengke. Pero ang DA Calabarzon iginiit na sa mga kadiwa store lang mabibili ang murang bigas. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Depende sa klase, nasa 46 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng bigas sa palengke ng Lipas City. Kumpara noong nakaraang mga araw, bumaba na raw ang presyo nito. Parang 2 months na po yung nakakalipas na ang pinakamura po namin ay 50. Ngayon po ay parang yun, bumaba na po, 46 na ang magandang klase na po yun. Si Adelaida naghahanap ng mas murang bigas nang mabalita ang may 29 pesos per kilo sa Kadiwa Store sa Maynila. Nagbaka sakaling meron din sa palengke sa Lipa. Para po makakatipid-tipid naman po sa budget. 29, 30, yan ganyan. Wala pa nga po ang sobrang mahal pa. Naunang sinabi ng DA Calabarzon na tanging sa mga Kadiwa Store ito ibebenta at inaantabayanan pa rin ang pagdadala niyan sa rehiyon. Umaapil ang ilang rice retailer na dalhin din ito sa pamilihan. Para mga tao hindi mahirapan ng pagbili ng bigas kasi ang hirap ng buhay ngayon. Ito na pinakamababa para magkasya sa kanila ang kanilang sweldo. Hoping na magkaroon agad ang Calabarzon para tayo po mapabilang at maranasan yung murang bigas. Pero para sa Southern Luzon Farmers and Traders o SOLOFAT, malayong mangyaring madala ang Project 29 sa mga pamilihang bayan. Dapat daw na ma-regulate ito. Pag sa Kadiwa, sir, kontrolado yan. Pag dumating yan, sir, sa palengke, hindi na yan kontrolado, sir. Kasi marami din akong kakilala na nagbibigas. Nare-recycle yan, sir. Ayon sa grupo, dapat nang ibaba sa mga rehiyon at probinsya ang Project 29 ng pamahalaan sa lalong madaling panahon. Nasa pag-aaral pa ng DA Calabarzon ang natanggap nilang proposal mula sa mga kooperatiba na makilahok sa programa. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa ika-4 na sunod na linggo, tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, July 9. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag presyo na 1 peso and 60 centavos sa gasolina, 65 centavos sa kada litro ng diesel, habang 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng DOE na bunsod ng tensyon sa Middle East at ang hindi inaasang malaking withdrawal sa stock ng krudo sa Amerika ang dahilan ng taas presyo. Matatandaang nasa 40 centavos hanggang 80 centavos kada litro ang itinaas ng mga produktong petrolyo noong nakaraang linggo. Aprobado na ng Department of Agriculture ang distribusyon ng mahigit 500 million pesos na halaga ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Alamin natin yan sa live report ni Denise Abante. Denise. Ace, mas maayos na sistema ng pagpapagasolina ang hiling ng ilang mga magtatanim sakaling mabigyan ulit sila ng fuel subsidy mula sa Department of Agriculture.
3,000 pesos na halaga ng fuel subsidy ang inaasahang matatanggap ng nasa 160,000 na mga magsasaka sa bansa. Ngayong taon, base sa inilabas na bagong memo ng Department of Agriculture, bunsod ng walang humpay na pagsipa sa presyo ng langis. Isa si Mang Juanito sa 73 corn at vegetable growers na nabigyan ng fuel subsidy taong 2023. Naging malaking tulong daw ito para sa kanyang taniman. Baka 2 beses niya itong nagamit para sa land preparation sa kanyang taniman ng gulay at sa pickup truck na ginagamit sa pagde-deliver ng mga gulay sa iba't ibang bayan. Bagamat nagpapasalamat sa benepisyo at kabawasan nito sa gastusin, naging problema ni Mang Juanito ang paggamit nito dahil hindi lahat ng gasolinahan ay accredited ang ibinigay sa kanilang assistance card. Tinatry ko dito sa mga gasoline station dito ay hindi mag-activate. Laging denied. Hindi ko matandaan eh. Parang wala na ako eh. Tinago ko na nga. Nagamit ko naman. Sana naman yung agad nila sa lahat ng gasoline station. Sana naman huwag na magka-problema ganyan para ayahay. Ayon sa Batangas City agriculturists, ang mga mabibigyan lamang ng naturang ayuda ay ang mga nakarehistro sa Registered System for Basic Sector in Agriculture. Tulong din siya dahil in a way na sa land preparation, nangangailangan tayo ng fuel dahil gumagamit tayo ng traktora. Sa post-harvest, gumagamit din tayo ng mga machinery. So at least may 3,000 na ayuda para sa mga farmers. May natanggap na rin noon na fuel subsidy ang magsasakang si Mang Akoy, pero umaasa siyang muli siyang makatatanggap ngayong taon. Hindi naman daw makasasapat sa 1 hektaryang taniman ang 3,000 pesos, gayong 1,000 pesos kada oras ang nagagastos niya sa gasolina ng sariling traktora. Makatutulong pa rin naman daw ito para sa kanila. Umaasa rin siya na madadagdagan din ito. Lalong magaling kung kami sa katulad namin, lalo na isa ako na medyo malapad-lapad ang taniman, ay talagang kapos, kulang. Mas mainam kung madadagdagan. Kung hindi naman, ay wala namang problema. Hindi pa raw tiyak ng Batangas City Agriculture Office kung kailan posibleng matanggap ang fuel subsidy para sa mga magsasaka. Sa huling panayam natin sa Batangas City Agriculturist, posible raw na sa ibang sektor naman ng agrikultura ibigay ang fuel subsidy dahil nauna nang bigyan ang corn and vegetable growers noong nakaraang taon. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Alae! 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 Sa expo. Opo. Kasi minsan ang mga expo kasi hanggang salita lang sila pero hindi nila ginagawa. Sa kanya po. Sir, wala pang 1 hour. Nag-aayos po, sir. Naliligo pa po. Are po kasi, ang usapan namin 12:30. Dumating siya 1 PM. Sabi niya papunta pa lang siya, yung pala nasa bahay pa nagbibihis. Biyahe na ako noon. Pag sinabing ganito dapat na oras tayo magkikita, hindi talaga sila nasipot sa oras na yun. Talagang late sila nadating kasi baka siguro iniisip din nila na late din dadating yung mga kasama mo, kaya ayaw mong magmaaga kasi ayaw mong magintay, kaya yun po. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang isang hardware store sa Los Baños, Laguna kung saan tinatayang nasa 36 million pesos ang danyos ayon sa BFP. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Malaking apoy ang bumulaga sa mga motorista na tumutupok sa isang hardware store sa Barangay San Antonio sa Los Baños, Laguna, Sabado ng gabi. Nagdulot tuloy ng mabigat na trapiko sa lugar. Ayon sa BFP Los Baños, nagsimula ang sunog sa loob ng tindahan. Sarado raw noon ang hardware store. Initial lang sa loob ng tindahan mismo nila, malapit doon sa may mga ng pintura. Yung mga stock nila ng pintura. Umabot sa second alarm ang sunog. Gumamit pa ng 10 fire truck sa pag-apula ng apoy. Walang naitalang nasugatan sa insidente. Wala ring nadamay na ibang establishmento. Humigit kumulang 36 million pesos ang tayang pinsala sa sunog. Kasi two-story building, concrete building. So, sa operational manual,
sa 450 square meter, makakapag-complete kami ng 36 million. Pero pwede pa itong bumaba o pwede pa itong tumaas. Patuloy pang iniimbestigahan ang tunay na sanhi ng sunog. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Humihirit ang ilang jeepney drivers sa LTO na pag-aralan pa ang umiiral na no-release policy. Samantala, umabot na sa 130 ang bilang ng mga nahuling kolorom na sasakyan sa Calabarzon itong Hunyo. Ayon yan sa ahensya. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Alam mo, sa impormasyon ng LTO Calabarzon, itong mga sasakyan daw na na-impound, nahuli o hindi na kinuha ng mga may-ari o ng operator, ito raw ay ipapa-auction na ng ahensya. Kahit pa raw ihirit ng ilang tsuper ng tricycle at jeep na bigyang panahon pa na pag-aralan ng umiiral ngayon ang no-release policy ng LTO, wala na raw silang magagawa. Batay sa polisiya, dapat kumuha ng court order sa kada mahuhuling kolorom na sasakyan bago ito mailabas. Mga abang proseso nga yun. Ganun niya, pag-aaralan nga yun. Kawawa may sasakyan. Kaya nga lang, ang kanilang pagbiyahe ay sala sa sakawan. Nitong Hunyo, mahigit 130 ang mga kolorom na iba-ibang sasakyan ang nahuli na ng ahensya sa Calabarzon Region. Seryoso raw ang ahensya sa implementasyon. Mas relentless lang yung ating operation against the kolorom sa Calabarzon. Pero mas focused po tayo doon sa unregistered na mas malaki yung bilang. For the month of June, naka 5,000 plus po tayo dito sa Calabarzon. Bukod sa 50,000 pesos na penalty, may 30 araw pang pagkaka-impound ng sasakyan. May 2 raw proseso ang pagdaraanan ng kolorom na sasakyan bago ito ma-release. May administrative, may criminal. For example, yung court, sinabi niya hindi siya kolorom, hindi na-meet yung qualification sa criminal liability. So, i-release niya, ano pa lang yun, sa criminal aspect. Pero sa administrative, protest sila o mag-motion for recon. Ayon sa LTO, ipinapa-auction nila ang mga nahuhuling sasakyan na hindi na nakukuha pa sa kanilang tanggapan. Kaya naman yung paalala ng LTO Calabarzon para iwas huli yung sasakyan, wag nang ilabas yan o ibiyahe kung wala rin lamang prangkisa o kaukulang papeles. Maraming salamat, Paul Hernandez. Isinagawa ang citywide cleanup drive sa 105 barangay sa Batangas City bilang bahagi ng pagdiriwang ng 55th Foundation Day ng lungsod. Naritong report ni Denise Abante. Malinis na kapaligiran ang layon bago ang selebrasyon ng 55th Batangas City Foundation Day sa ika-23 ng Hulyo ngayong taon. Kaya naman, kanya-kanyang dala ng kanilang mga walis, sako at panlinis ang mahigit 100 mga residente na binubuo ng mga kabataan, senior citizens at mga kawani ng 105 barangays sa Batangas City. Tinabas ang mga sagabal na sanga ng puno sa gilid ng kalsada, winalis ang mga nagkalat sa daan at nilinis ang mga kanal. Traditionally, ginagawa namin yan unang-unang araw ng doon sa calendar days ng foundation celebration is maging malinis, ihanda yung syudad doon sa magiging kapistahan. It's a yearly program talaga. So yung foundation day, yung first day ng foundation is paglilinis ng buong bayan. Dagdag pa ng City Enro, magkakaroon ng monitoring kada linggo ang kanilang tanggapan sa bawat barangay para mapanatili ang kalinisan sa lugar. Hindi lang daw kasi ito isang araw na gawain para sa mga residente at barangay officials. We have this Katuwang ng Barangay Responsable Aktibo Disiplinado Program which encompasses yung cleanliness, orderliness, safe and healthy community. So ano yan, a regular program yan. We have 43 employees clustered. Each cluster merong at least 10 employees coming from every department. Mentor and monitors all yung mga activities ng barangay regarding environmental protection. At the same time, kahit yung mga programa ng ibang department, nadadala na rin nila. Para sa residente at street sweeper na si Marasing, malaking tulong ang aktibidad. Idagdag na rin na naging maaliwala sa paningin ng mawala ang mga nakahambalang sa kalsada at nakasasagabal sa daan. Napakaganda pong tingnan ma'am nung mula po nung isang hapon. Maganda pong pagtulong po sa aming kalinisan. Napakasarap po tingnan ng ating kapaligiran. Talaga pong parang maluwag sa puso natin na talagang malinis ang lungsod ng Batangas. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Kinoronahan bilang Binibining Pilipinas International 2024 ang pride ng Abra na si Mirna Isguera. Standout performance ang ipinamalas ni Mirna mula introduction, swimsuit hanggang sa Q&A portion. Kinoronahan namang Binibining Pilipinas Globe 2024 ang Pampanga representative na si Jasmine Bungay. First runner-up si Cristal de la Cruz ng Zambales at second runner-up si Tricia Martinez ng Pila, Laguna. Sa 60th edition ng Binibining Pilipinas, present ang ilang previous Binibini Queens na naghatid ng mga parangal at korona para sa bansa. Kabilang sa umarana sa kanila ang SB19. Present din sa Coronation Night ang reigning Miss International na si Andrea Rubio. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Corporate Strategic Planning Manager, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator 2, Unit Head, Building Maintenance and Project Management at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Nasungkit ni Sparkle star Christopher Martin ang first place sa ginanap na Super Aquathlon. Samantala kinilig si Rian Ramos sa That Kind of Love na pinagbibidahan ni na Barbie Forteza at David Licauco. Narito ang report ni Hazel Alviar. One for the books para kay Christopher Martin ang pagkakasungkit niya ng first place sa All-Star category ng Super Aquathlon na ginanap sa Cavite. 450-meter swim at 4K run lang naman ang ginawa ng mga kalahok dito. Pangarap daw talaga niya na manalo sa race. Matatandang finisher din si Christopher sa Ironman 70.3 noong nakaraang buwan lang. Ibinahagi ni Kapuso actress Rian Ramos sa social media ang kanyang kilig at tuwa sa pinakabagong rom-com movie na That Kind of Love na pinagbibidahan ni na Barbie Forteza at David Licauco. Kasama niyang nanood sa premiere night ng pelikula nung Huwebes ang kanyang boyfriend at ang kanyang BFF na si Michelle D. Binati rin niya sina Barbie at David sa kanilang pinakabagong movie na mapapanood na sa mga sinihan sa July 10. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang uulanin dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Apektado na nito ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang easterlies pa rin sa natitirang bahagi ng bansa. Asahan ang ulan sa maraming lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Cavite, Rizal, Mindoro Provinces, Palawan, Quezon, Batangas at Marinduque. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Sumailalim sa pagsasanay ang enumerators na magbabahay-bahay para sa Population Census Community-Based Monitoring System 2024. Narito ang report ni Paul Hernandez. Mahigit 300 enumerators ang sumasala ngayon sa training sa Lipa City sa gagawing Population Census Community-Based Monitoring System o POPSEN CBMS 2024. Sila ang magsisensus at magbabahay-bahay simula July 15. Kukuhanin ng datos gaya ng bilang ng nakatira sa bahay, edad at iba pang demographic characteristics. After po na makuha yung population count ng household, tatanungin po sila kung pwede silang ma-interview sa community-based monitoring system. Kailangan ito para ma-update ang listahan ng komunidad para sa targeted beneficiaries ng Social Protection Program. Nakaatang kina Elaine at Benji ang mga tungkulin na yan, na bagamat first-timer ay handa raw sila sa trabaho. Para po din sa experience, para din po sa makipag-socialize din po. Yung pa na magagamit ko po kapag ako ay nagkatrabaho. Dahil panggabi naman po yung schedule ko sa school, hindi naman po makafektuhan. Yung gagawin po namin sa PSA po. E-tablet ang gagamitin ng mga enumerator at hindi raw biro ang gagawin nila. Numero 1 kailangang taglayin ng pagiging matyaga at pasensyoso. Kasi alam natin na hindi lahat ng respondents, households ay cooperative or accommodating. Meron po diyang
hindi kayo makapasok sa gate, katokan ng katok. Tuturuan po sila kung paano i-handle ang mga ganong cases. Ano po. Bukod sa sweldo, may uniform at ID na ibibigay sa mga magsisensus na tatagal hanggang Setyembre. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Martes, July 9, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Ibaan at Alitagtag, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng swinging at tapping ng primary at neutral lines. Kalinsabay ang paglalagay ng 3-wire at clearing ng mga linya. Samantala, bukas din makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Calacas City, Lemery, Agoncillo at Laurel, Batangas. Magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga insulator at paglilipat ng poste. Kalinsabay ang paglilinis sa mga linya. Tinalakay sa Super Moms Club Meetup sa City of Santa Rosa sa Laguna ang mental health awareness, postpartum depression at iba pa. Ibinahagi rin ni Sparkle artist Winwin Marquez ang kanyang mga karanasan bilang first-time mom. Silipin yan sa report ni Denise Sabante. Naging makabuluhan at masaya ang Super Moms Club Meetup sa isang mall sa City of Santa Rosa na dinaluhan ng mommies mula sa iba't ibang bayan sa Laguna. Mental health awareness, postpartum depression, stress management at ilan pang pinagdadaanan ng mga first-time moms, expectant mother at lahat ng Super Moms ang dinalakay dito. And what we'd like to do is really support them because, you know, mental health is very big these days. We'd like to be a support group because we're wholesome, we're for the family. It's part of mental health to take care of themselves. We have experts and who will tell moms what to do when they feel alone or sad, and children, no? Yung kung anong pwede nilang gawin to raise their kids well. Binigyang diin din sa pagtitipon ang kahalagahan ng pagbibigay suporta at camaraderie sa pagitan ng mga ina. Ang ilan, isinama pa ang kanilang mga anak at asawa para makilala ang iba pang mga super moms. Isa na rito ang expectant mother na si Mariel. Bagamat may isa na siyang toddler, iba pa rin daw talaga ang pakiramdam kapag may bagong baby na paparating. Malaking tulong daw na may ganitong grupo siyang nasalihan kung saan maaari silang makarelate, matuto at humugot ng inspirasyon at payo mula sa mga karanasan ng kapwa nila mga mommies. Naging part na rin siya ng motherhood journey namin na makatulong. Parang may community na pareho kayo ng pinagdadaanan, ganyan. Nakaka-relate kayo sa isa't isa na may mahirap, ganyan. Parang marami kang naging kaibigan online. Nakiisa sa wellness meetup ang Sparkle artist na si Winwin Marquez kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang first-time mom. Para kay Winwin, every day is a learning process sa pagiging isang mommy. And it's nice to, share yung mga experiences ko sa kanila because I know na pagdaanan din nila yun, lalo na yung mga first-time mom. So it's nice to be in a group where we understand what's happening in our daily lives. Masaya ring nakiselfie ang mga mommies kay Winwin at nabigyan pa ng free vitamins para sa kanilang mga baby. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Nakaibigan po. Wala, nasa daan na daw po. Hindi pa naman po, nasa bahay pa naman po pala. Para sarili ko yun, kuya. Nga po, gagayak pa lang. Sa on the way ko. Siyempre, sa mga lalaki, sasabihin papunta na ako, yung pala wala pa. Nabarik pala. Sa best friend ko po. Pag sinasabi niya pong pupunta na siya, sobrang tagal pa rin po. Yung pala ay nasa bahay pa. Ako po ay talaga, on the way agad. Nice! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.